Hello class! Ang topic natin ngayong araw ay factoring polynomial with quadratic trinomial where a is not equals to 1. Bago ako mag-umpisa, mag-review muna tayo, syempre. So, factor each completely. So, meron akong ipapakita sa inyong apat na polynomial. So, ayan. Si number 1, tsaka si number 2. So, trinomial siya, pero kung napapansin nyo, yung sign ng middle term natin sa number 2 ay negative. So, magkaparehas lang yung mga terms natin, pero nagkaiba ng sign sa middle term. Yung number 3 tsaka number 4, so same lang din ulit sila ng mga terms. Yun nga lang, yung middle term natin, ayan, isang positive, isang negative. So sa number 3, positive. Sa number 4, negative. And then yung last term natin, parehas negative 20. So tingnan natin yung mga galawan ng sign. Okay, sagutan natin. So let's have number 1. Factor m squared plus 9m plus 20. So, review lang tayo dun sa quadratic trinomial where a is equals to 1. Para check ko lang kung talagang may naintindihan nyo. So, solution. So, di ba meron tayong apat na steps doon? So, step by step ulit ang gagawin natin. Kasi baka mamaya nakalimutan nyo na. So, step 1, so kailangan nating hanapin si A, B, and C. So, ang given natin, m squared plus 9m plus 20. So, ang A natin ay 1, ang B natin ay 9, at ang C natin 20. So, number 2, ilista natin lahat ng factor pairs ni C. So, ang C natin ay 20. So, ano na ba yung mga factors ni 20? So, dahil positive ang ating middle term, so, puro positive lang ang ating factors. So, ayan. So, 4 times 5, 1 times 20, and 10 times 2. Okay, next. So, step 3, identify which factor pair from the previous step sum up to B. So, ang B natin ay 9. So, i-add natin yung mga factors ni 20. So, ayan. So, 4 plus 5, 9. 1 plus 20, 21. 10 plus 2 equals 12. Ayan. So, ito yun. Ito yung factor pairs na pag in-add natin ay equals sa 9. Sa step 4, syempre, i-substitute lang natin itong dalawang nakuha nating factors into 2 binomials. So, ayan na siya. So, quantity m plus 4 times quantity m plus 5. Yan. So, yan yung factor form ni m squared plus 9m plus 20. Number 2. So, factor m squared minus 9m plus 20. So, ang middle term natin dito ay negative. Kaya, ang mga factors lang na kukunin natin ay mga negative sign lang. Since yung last term naman natin ay positive. So, step 1, kunin natin si A, B at si C sa given. So, ang A natin ay 1, ang B natin negative 9, at ang C natin ay 20. So, ilista natin lahat ng factors ni 20. So, since positive yan at negative yung middle term, so parehas negative ang kukunin natin na factor pairs. So, ang mga factors ni 20 ay negative 4 times negative 5, negative 1 times negative 20, and negative 10 times negative 2. So, step 3, identify which factor pair from the previous step sum up to B. So, ang B natin, negative 9. So, pag in-add natin, yung mga factors ni 20, dapat negative 9 yung kukunin nating sagot. So, negative 4 plus negative 5 equals negative 9. Negative 1 plus negative 20 equals negative 21. And negative 10 plus negative 2 equals negative 12. So, ito siya. So, negative 4 tsaka negative 5. So, i-substitute natin for step 4 yung dalawang factor pairs na nakuha natin into 2 binomials. So, ayan na siya. So, quantity m minus 4 times quantity m minus 5. So, factor form siya ni m squared minus 9m plus 20. Yan, yung ating sagot. Next, number 3. So, factor m squared plus 8m minus 20. So, ang ating middle term, positive, at ang ating last term ay negative. So, meaning, kukunin nating factor pairs ni negative 20 ay isang positive at isang negative. Pero dapat,
yung pinakamalaking factors, ang sign niya dapat ay positive. Kasi ang middle term natin ay positive. So, solution. So, kunin natin si A, B, at si C. So, ang A natin ay 1, ang B natin ay 8, at ang C natin ay negative 20. So, ilista natin lahat ng factor pairs ni negative 20. So, dapat isang positive, isang negative. Kasi negative yung ating numbers. So, ayan. So, 4 times negative 5, 1 times negative 20, 10 times negative 2, negative 4 times 5, negative 1 times 20, tsaka negative 10 times 2. Okay. Step 3. So, hanapin natin yung dalawang factor ni negative 20 na ang sagot ay 8. So, mag-a-add tayo, So, ayan. 4 plus negative 5 ay negative 1. 1 plus negative 20 is equals to negative 19. At 10 minus 2 is equals to 8. Negative 4 plus 5 equals 1. Negative 1 plus 20 equals 19. And negative 10 plus 2 is negative 8. So, positive 8 ang hinahanap natin. Ayun. Si positive 10 tsaka negative 2. So, isusulat na natin siya as two binomials. So, ayan ang sagot. Isang positive, isang negative. So, quantity m plus 10 times quantity m minus 2. So, yan ang factor form ni m squared plus 8m minus 20. So, number 4. So, factor m squared minus 8m minus 20. So, ang last term ulit natin ay negative. Pero ang ating middle term ay negative. So, meaning, ang factor pair na hahanapin natin ay isang positive, isang negative, pero yung pinakamalaking number dapat negative kasi middle term natin ay negative. So, solution. So, step 1, ang A natin, si M, ang A natin ay 1, ang B natin ay negative 8, at ang C natin ay negative 20. So, step 2, ilista ulit natin yung mga factor pairs ni negative 20. So, isang positive, isang negative dapat, So, ayan. So, 4 times negative 5, 1 times negative 20, 10 times negative 2, negative 4 times 5, negative 1 times 20, at negative 10 times 2. Ayan. Tapos, i-add natin siya. At kailangan ang sagot niya ay negative 8. Ayan, sige. Add muna natin yung mga factors ni negative 20. So, 4 plus negative 5, negative 1. 1 plus negative 20 equals negative 19. 10 plus negative 2 equals 8. Negative 4 plus 5 equals 1. Negative 1 plus 20 equals 19. At negative 10 plus 2 ay equals sa negative 8. So, ayan. Isang positive, isang negative. So, si negative 10 at saka si positive 2. So, isulat na natin siya as two binomials. So, ayan na. So, quantity m minus 10 times quantity m plus 2. So, yan yung factor form ni m squared minus 8m minus 20. Ayan. Sana naalala nyo pa rin siya. So, i-discuss ulit natin. A quadratic trinomial is an expression of the form ax squared plus bx plus c, where x is a variable and a, b, and c are non-zero constants. So, the constant a is called the leading coefficient, b is called the linear coefficient, and c is called the additive constant. So, quadratic trinomial pa rin tayo. Yun nga lang, ang ating a is greater than 1 na. So, mas mataas na siya sa 1. So, ito pa rin ang form niya dapat. Ax squared plus bx plus c. So, factoring out the quadratic trinomial where a is not equals to 1 or greater than 1 is the reverse of multiplying two binomials. So, ang pinagalingan pa rin niya ay pagmumultiply ng dalawang binomials. Yun nga lang, ang binomials natin, ang leading coefficient ay greater than 1 na. So, example muna tayo. Ayan, let's multiply quantity 2x plus 2 to quantity 3x plus 1. So, ang solution, ayan, so kailangan natin gumamit ng FOIL method or distributive property. So, same lang din naman siya. So, 2x times 3x equals 6x squared.
2x times 1 equals 2x. 2 times 3x equals 6x. And 2 times 1 equals 2. So, yung middle term natin, parehas na terms at magkaparehas ng sign. So, mag-a-add. Add muna tayo. So, 2x plus 6x equals 8x. So, ang final answer natin ay 6x squared plus 8x plus 2. So, yung given nating trinomial ay isang quadratic trinomial where a is not equals to 1. Kasi, yung leading coefficient natin dito ay 6. Yung katabi ni x squared. Hindi na siya 1. So, 6 na siya. So, mas mataas na siya sa 1. So, number 2. So, quantity 2x minus 2 times quantity 3x minus 1. So, magmumultiply tayo ng dalawang negative na binomials. So, ang solution, so ganun pa din, magmultiply tayo using FOIL method or distributive property. So, 2x times 3x equals 6x squared. 2x times negative 1 equals negative 2x at negative 2 times 3x equals negative 6x. Negative 2 times negative 1 equals positive 2. So, ang middle term natin, magkaparehas ulit at magkaparehas ng sign. So, tayo ay mag-a-add. So, negative 2x minus 6x is equals to negative 8x. So, ang final answer natin ay 6x squared minus 8x plus 2. So, trinomial ulit siya, pero isa siyang quadratic trinomial where a is not equals to 1. Kasi 6 yung ating leading coefficient. Number 3. So, quantity 2x minus 2 times quantity 3x plus 1. So, multiply ulit tayo. So, 2x times 3x is equals to 6x squared. 2x times 1 equals 2x. Negative 2 times 3x equals negative 6x. And negative 2 times 1 equals negative 2. So, yung middle term natin, magkaparehas pa rin. Yun nga lang, magkaiba ng sign. So, magma-minus na tayo. So, 2x minus 6x is equals to negative 4x. So, negative siya kasi mas mataas si negative 6 kaysa kay positive 2. Okay, ang sagot ay 6x squared minus 4x minus 2. So, trinomial pa rin ang sagot natin. Pero, isa siyang quadratic trinomial where a is not equals to 1. Ayan, so nakita nyo na kapag nag-multiply tayo ng dalawang binomials, ang sagot natin ay trinomial, pero isa siyang quadratic trinomial. So, steps in factoring polynomial with quadratic trinomial where a is not equals to 1. So, meron akong 5 steps na ibibigay sa inyo para mas lalo nyong maintindihan kung paano mag-factor ng quadratic trinomial where a is not equals to 1. So, step 1, identify a, b, and c in the trinomial ax squared plus bx plus c. Step 2, multiply a and c, then write all the factor pairs of ac. Step 3, identify which factor pair will sum up to b. Step 4, divide the factor pairs that you get from the previous step to a and simplify. Step 5, substitute factor pairs that you simplify into two binomials. So, the denominator will be the leading coefficient. So, ang method na gagamitin ko ay AC method. So, para sa akin, ito yung pinaka madali. Although may mga iba pang method na ginagamit, pero sa napansin ko, pare-parehas lang din naman ang steps. Nagkakaiba lang sa pinakadulo kung paano nyo siya i-execute. Sige, subukan na natin. So, welcome examples. So, number 1, factor 9k squared plus 34k plus 21. So, ang una natin gagawin, kailangan nating hanapin si A, B, and C. So, ang A natin ay 9, ang B natin 34, at ang C natin ay 21. So, step 2, kailangan nating i-multiply si A tsaka si C, at kailangan nating hanapin yung mga factor pairs ni AC. So,
So, ang A natin ay 9 at ang C natin ay 21. So, pag minultiply natin si 9 sa 21, ang sagot ay 189. So, kailangan nating hanapin lahat ng factors ni 189. Since ang middle term natin ay positive, kaya puro positive sign na lang ang kukunin natin. So, ang factors ni 189 ay 1 times 189, 3 times 63, 9 times 21, at 7 times 27. So, after nating makuha yung mga factors ni 189, kailangan mag-add. So, mag-add tayo ng dalawang factors ni 189 na ang sagot ay 34. So, tingnan natin. So, 1 plus 189 equals 190. 3 plus 63 equals 66. 9 plus 21 equals 30. 7 plus 27 equals 34. So, ayan. So, 7 plus 27 equals 34. So, gagamitin natin yan para makuha natin yung dalawang binomials. So, ang A natin ay 9. So, kailangan nating i-divide si 7 tsaka si 27 sa 9. Ayan. So, 7 over 9, hindi naman natin pwedeng i-simplify yan. So, same pa din. Si 27 over 9, pwede natin siyang i-simplify as 3 over 1. So, si 7 over 9 tsaka si 3 over 1, ay, yan na yung dalawa nating factors na isa-substitute doon sa dalawang into two binomials. So, ang denominator natin will be the leading coefficients. So, 7 over 9 and 3 over 1. So, si 9, siya yung ating leading coefficient sa unang binomial at si 1 sa pangalawang binomial. So, ito na siya. So, 9k plus 7 tsaka k plus 3. So, quantity 9k plus 7 times quantity k plus 3. So, yun yung factor form ni 9k squared plus 34k plus 21. Pero i-check muna natin kung talagang tama yung sagot. So, i-multiply natin yung dalawang binomials. So, 9k times k is equals to 9k squared. 9k times 3 equals 27k. 7 times k equals 7k. At 7 times 3 equals 21. Yung middle term natin, like terms at like signs. So, add. So, 27k plus 7k equals 34k. So, ang sagot natin ay 9k squared plus 34k plus 21. So, yan. Tama pala yung sagot natin. So, number 2. Factor 9b squared plus 2b minus 7. So, ang ating last term ay negative. At ang ating middle term ay positive. So, meaning dapat ang factors na makuha natin, isang positive, isang negative. At ang pinakamalaking number, dapat ang sign ay positive. Sige, solusyon na tayo. So, kunin natin si A, B, at si C. So, ang A natin ay 9, ang B natin ay 2, ang C natin ay negative 7. I-multiply natin si A at saka si C. So, ang A natin ay 9, ang C natin ay negative 7. So, 9 times negative 7 equals negative 63. So, si negative 63, kailangan natin kunin yung mga factors niya. Since negative yan, isang positive, isang negative dapat ang kukunin nating mga factors. So, 1 times negative 63, 7 times negative 9, 3 times negative 21, negative 1 times 63, negative 7 times 9, tsaka negative 3 times 21. So, dahil nakuha na natin yung mga factors ni negative 63, kailangan naman natin siyang i-add at kailangan hahanapin ay 2 ang sum. Kasi yun yung ating D. Kaya mag-add muna tayo. So, 1 plus negative 63 equals negative 62. 7 plus negative 9 equals negative 2. 3 plus negative 21 equals negative 18. Negative 1 plus 63 equals 62. Negative 7 plus 9 equals 2. Negative 3 plus 21 equals 18.
So, dapat ang sum ay 2. So, ayan siya. So, si negative 7 tsaka si positive 9. After nyan, i-divide natin siya sa A para at i-simplify natin. So, ang A natin ay 9. So, negative 7 tsaka si 9, i-divide natin sa 9. So, negative 7 over 9, di pwedeng i-lowest term. So, same pa rin. At si 9 over 9 pwede. So, 1 over 1. So, si negative 7 tsaka si over 9 at si 1 over 1, yan yung gagamitin natin as 2 binomial. So, substitute lang natin siya. Ayan. So, si 9, siya ating leading coefficient at si 1, siya rin ang ating leading coefficient dun sa pangalawang binomial. So, magiging ganito na siya. So, quantity 9b minus 7 times quantity b plus 1. So, yun yung factor form niya. So, checking. So, 9b squared plus 2b minus 7. Check natin kung talagang factor niya ay quantity 9b minus 7 times quantity b plus 1. So, multiply 9v times v equals 9v squared. 9v times 1 equals 9v. Negative 7 times v equals negative 7v. And negative 7 times 1 equals negative 7. So, like terms, pero unlike sign, kaya minus. So, 9b minus 7b equals 2v. So, we have 9b squared plus 2b minus 7. So, tama naman pala. Number 3, factor 8b squared minus 10b plus 3. So, ang ating last term ay positive at ang ating middle term ay negative. So, ibig sabihin, kailangan natin ng dalawang negative numbers na kapag minultiply natin, positive ang sagot. So, ganun pa din. So, ang A natin, 8. Ang B natin, negative 10. Ang C natin ay 3. So, i-multiply natin si A tsaka si C. So, ang A natin ay 8 at ang C natin ay 3. So, 8 times 3 equals 24. So, dahil positive yan at negative ang ating middle term, so, dalawang negative numbers ang ating kailangan ng mga factors. So, isulat natin. So, negative 1 times negative 24, negative 2 times negative 12, negative 4 times negative 6. So, ayan lang naman. And then, mag-a-add na tayo. Kailangan equal siya sa B, which is equals to negative 10. So, i-add natin yung mga factors ni positive 24. So, ayan, negative 1 plus negative 24 equals negative 25. Negative 2 plus negative 12 equals negative 14. Negative 4 plus negative 6 equals negative 10. So, ayan. So, si negative 4 tsaka si negative 6 yung dalawang factor natin. Siyempre, kailangan muna natin siyang i-divide sa ating A. So, ang A natin ay 8. Si negative 4 tsaka si negative 6, kailangan muna natin i-divide sa 8. Then, lowest term. So, negative 4 over 8 ay negative 1/2. Negative 6 over 8 ay negative 3/4. So, yan yung dalawang factor na ating gagamitin para sa ating binomials. So, magsusubstitute lang tayo. So, si negative 1/2 at saka si negative 3/4, ilalagay lang natin as 2 binomials. So, si 2, siya dapat yung nasa unahan, sa unang binomial, at si 4 sa unahan ng pangalawang binomial. So, magiging ganito na siya. So, quantity 2b minus 1 times quantity 4b minus 3. So, yan ang ating factor form. Ang ating sagot. Checking. Turista tayo para kailangan double check lagi para sure na tama talaga. So, kailangan palabasin natin si 8b squared minus 10b plus 3 mula kay quantity 2b minus 1 times quantity 4b minus 3. So, multiply 2b times 4b, 8b squared.
2b times negative 3, negative 6b, negative 1 times 4b, negative 4b, negative 1 times negative 3, positive 3. So, like terms, like sign, add. So, negative 6b minus 4b equals negative 10b. So, our answer is 8b squared minus 10b plus 3. Tama. Number 4, so factor 5a squared minus 3a minus 2. So, ang ating last term ay negative at ang ating middle term ay negative din. So, kailangan natin ng dalawang factors na kung saan pag minultiply natin, negative ang lalabas. At kapag inadd natin, negative dapat yung sign ng pinakamalaking numbers. Kasi yung middle term natin ay negative. Sige, step 1. Ang A natin, 5. Ang B natin, negative 3. At ang C natin ay negative 2. Step 2, multiply A tsaka C. So, A is 5 and C is negative 2. So, 5 times negative 2 equals negative 10. So, since negative yan, ibig sabihin, ang factors na kukunin lang natin ay isang positive, isang negative. So, factors of negative 10. So, negative 1 times 10, negative 2 times 5, 1 times negative 10, at 2 times negative 5. After nyan, i-add natin siya. At kailangan, ang hahanapin nating sum ay equals sa negative 3. Kasi ang B natin ay negative 3. So, mag-add muna tayo ng mga factors ni negative 10. So, negative 1 plus 10 is 9. Negative 2 plus 5 equals 3. 1 plus negative 10 equals negative 9. At 2 plus negative 5 equals negative 3. So, negative 3 dapat ang sum. So, ito siya. So, positive 2 at negative 5. Si positive 2 tsaka si negative 5, kailangan muna nating i-divide kay A. So, ang A natin ay 5. At i-simplify natin. Ayan. So, 2/5 as is pa rin kasi wala naman siyang lowest terms. So, na negative 5 over 5, pwede siyang maging negative 1 over 1. So, etong 2/5 at saka si negative 1 over 1, yan na yung gagamitin natin para sa ating dalawang binomial. Ayan. So, si 5, siya ang ating leading coefficient at si 1 ang ating leading coefficient sa pangalawang binomial. So, ito na ang magiging sagot. So, quantity 5a plus 2 times quantity a minus 1. Pwedeng magpalitan pala ng pwesto ha. Pwedeng mauna si a minus 1. Pwedeng si 5a plus 2. So, depende sa solution nyo. So, check natin kung tama. Kailangan lumabas si 5a squared minus 3a minus 2. So, multiply natin yung dalawang binomials na ating nakuha kanina. So, 5a times a, 5a squared, 5a times negative 1, negative 5a, 2 times a, positive 2a, and 2 times negative 1 is equals to negative 2. So, like terms, but unlike sign, minus. So, negative 5a plus 2a is equals to negative 3a. So, the answer is 5a squared minus 3a minus 2. So, tama ang ating sagot. Ayan, sana may natutunan kayo sa aking lesson ngayong araw. So, itry nyo nga ito sa inyong mga bahay. Sagutan nyo nga po siya. So, factor each completely. So, 5 items lang po ito. So, pwede nyo pong i-comment yung sagot nyo sa aking channel. And then, para ma-check natin kung tama ang inyong mga sagot. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Until next time!